nagsasabi sa kanya na nanlilimos. Pero hindi ako naniniwala kasi alam ko, number one, hindi po namin inaasahan yung ganitong blessing. Hindi naman po kaila sa atin, no, tayong mga nanonood sa mga charity vloggers, na talagang kumikita itong mga nagcha-charity vloggers because of us, because of viewers, sponsors, no, at mga supporters. And through panonood natin sa iba't ibang mga charity vloggers, tayo mismo nakakaramdam kung sino po talaga yung seryoso sa ginagawang pagtulong. Okay? Alam ko, some of you watch a lot, no, ng mga charity vloggers. And dyan, may nararamdaman kayo kung paano yung tulong na ginagawa. Okay? Pero may mga charity vloggers din na nakikita natin na tumulong kasi because of the revenue. May mga ganyan. May nararamdaman tayong ganyan. Okay? Pero bakit ko nasasabi yan? Kasi maganda itong content ni Daddy Frankie na kung saan yung anak ni Tatay Rudolph nagsalita mismo on how, no, yung difficult at kung ano talaga ang ginagastos, no, ng mga katulad ni Daddy Frankie na nagpapagawa sa mga katulad. Okay, so yan po yung lalamanin ng content ko to. Yan po ang aking bibigyan ng reaction. But bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga comment. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on comment section. Usual lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo pagsabihang fake news. Okay? So, yun na nga, no? Dito sa sa mga video ni Daddy Frankie, kumbaga, nabigyan ng pagkakataon ni Daddy Frankie na magsalita yung beneficiary niya mismo. No? Isa sa mga, kumbaga, hindi siya yung main beneficiary. No? Si Dandang or si Charmaine ang main beneficiary. Ang nangyari, nagkadugtong-dugtong yung problema ng pamilya, so lahat sila natulungan. At ito na nga, yung pinaka-ultimate, no, yung pinapagawa yung bahay nila. At sa pagpapagawa ng bahay nila, no, pinasasama talaga ni Daddy Frankie si Lynn, yung isa sa kapatid ni Dandan, no, na Dangdang, no, na nanduroon at nagbabantay kay Tatay Rudolph. So kung ano po yung gusto kong sabihin, allow me to share portion of the video ni Daddy Frankie wherein she explained, no, yung talagang gastos, no, na nakikita niya. Okay, kasi sorry po, no, bago ko ituloy yung pagpapaplay ng video, kasi laging nababanggit ng mga hindi sumasangayon sa mga nagcha-charity vlogging na ginagamit, no, ginagamit yung kahirapan ng mga nakikita natin, yung mga beneficiary nitong mga charity vlogging, no. Pero tingnan nyo po, okay, yung kung paano ginamit ng isang vlogger yung kanyang beneficiary at kung paano binabalik ng vlogger yung kanyang nakukuhang revenue sa mga beneficiary. Okay, so ito po, no? Allow me to play yung portion ng video ni Daddy Frankie. Ito, kung saan nagsasalita dito si Ate Len, no? Kababayan. Sa tuwing sumasama po kay Daddy Frankie, sa tuwing nakikita, nasasaksihan ko po yung dito sa bahay. Hindi po talaga binubiro. May nakapagsabi po sa akin. Sabi nila. Okay. So, siya mismo. No, sige, sabihin natin kasi nga talagang ang dating sa kanila is hulog ng langit si Daddy Frank. No, isipin na natin sa ganun. Ilalagay natin sa ganun exaggerated na kwento. Okay? Kasi may iba talaga mag-iisip na kung kita yun. Mas malaki yung nakukuha niya dyan kesa sa sinishare niya sa beneficiary niya. Okay? Sabihin na natin
na para sa kanila, overwhelming yung support ni Daddy. But remember, nagsimula lang po yan kay Charmaine, kay Damdam. Diba? Charmaine, nauwi sa tatay niya, napunta sa anak ni Laika, si Laika mismo, at saka si ate. Diba? So, kumbaga, ilan sa pamilya nila yung tinulungan. Okay, sabihin na natin kada vlog, no? Kada taong na-mention ko may kanya-kanyang vlog, so may kanya-kanyang kita. Correct. Totoo po yun. No? Pero, kung kayo po ay nakasubaybay sa mga vlog, katulad ng kay Daddy Frankie, makikita niyo po yung kanyang mga ginagawang balik. Yung tulong na nanggagaling sa mga supporters. Sige, sabihin na natin kada episode ng program ni Daddy Frankie o kada upload ni Daddy Frankie, sabihin mo na 100,000, 200,000 yung nakinikita niya. Sabihin lang natin for the purpose of explaining yung gusto kong iparating. Nakita niyo po ba yung case ni Tatay Rudolph? Di ba? Sige, sorry, dagdag pa natin yung mga binibigay ng sponsor. So sabihin mo na 50 or 100. Sabihin na natin, exaggerate natin. Sabihin na natin nasa ganun. Ang revenue ni Daddy Frankie, buwanan dumating. Ang sponsor, hindi rin fix yan. Ang revenue, hindi rin fix yan. No, depende yan sa kung paano pinapanood ng viewers. Kaya nga, laging sinasabi ni Daddy Frankie, salamat sa continuous ninyong panonood, pag-share, no, pagmamarathon ng mga content, kasi doon nakasalala yung revenue. So sabihin na natin, mayroon siyang 300,000 sa isang buwan. No? Dito lang sa pamilyang to. No? Magkano po yung gamot ni Dandam, ni Charmaine? Okay? Alalahanin niyo, maintenance na yung kay Charmaine, which means panghabang. Si Tatay Rudolph, ano yung mga pinagdaanan niya? Naririnig niyo naman, minsan may 1,000, isang klase ng gamot na pinapainom sa. Ang daming sakit ni Tatay Rudolph. Yung anak ni Laika, ilang beses na hospital at ilang beses binigyan ng pera ni Tatay. Diba? Plus, yung gastusin ni Daddy Frankie, yung mga taong binabayaran. So kung gaano man kalaki yung kinikita ni Daddy Frankie, bumabalik po halos, no, sa kanyang mga tinutulungan. At dito sa sinasabi ni Lynn, no, nakikita niya po kasi yung gastos. Kung sasabihin ng iba, sinadya yan para talagang yung simpatya, no, para makita, no, ng mga taong yan at sila mismo yung magpaliwanag. Which is good dahil sila mismo nakita nila, diba? Kung ano yung halaga ng binabalik sa kanila ni Daddy Frankie at ng iba pang mga charity vlogger na may puso talaga sa pagtulong. No, I'm not totally agree, no, sa mga ginagawa, no, ng mga nagcha-charity. Okay? But let's see, no? Kung tingnan natin in a real world, no? Tingnan natin. Okay? Ayaw natin silang magagamit dahil sa kahirapan nila. Pero nasaan po ba yung mga dapat tumulong sa kanila? Di ba? Kung ako ang nasa sitwasyon nila at sa ganyang paraan ako, matutulungan, mahango ako kahit papaano sa hirap na dinaranas ko. At alam ko naman na sincere yung taong tutulong sa akin. Bakit hindi ko kakagatin? Di ba? So, ramdam ko dito, no, yung nararamdaman ni Lynn, no, sa kumbaga yung overwhelming na pasasalamat, no, yung sakripisyong binibigay ni Daddy Frankie. Kumikita, yes, hindi ko inaalis yun, kumikita talaga si Daddy Frankie. But pinapakita niya naman sa atin kung paano niya binabalik. Di ba? Yung balik-balikan niya lang yan, naggaano kalayo yung nilakad niya. Di ba? Part pa po yan ng kasi revenue, pwede naman siya maghanap ng kahit
Remember, kilala na si Daddy Frankie. Di ba? Or kasi nga, may views dyan, kaya binabalik-balikan niya. No? Maybe. That's one reason. Pero, alam nyo at nakikita natin kung paano tumutulong si Daddy Frankie sa mga willing din maki-cooperate sa kanya. Diba? Sabi po nila, kay Laika, may nagsasabi sa kanya na nanlilimos. Pero hindi ako naniniwala kasi alam ko, number one, hindi po namin inaasahan yung ganitong blessing. At saka, ang alam ko lang na inakit namin kay Daddy Frankie, hiningi namin kay Dangdang po talaga na tulungan kami. Hindi na po namin in-expect ganito. Na mangyari yung ganito. Opo talaga. Kaya, salamat po sa Lord sa mga taong ginagamit niya. So, katulad ng sinabi ko, di ba? From Dandang, umistretch na hanggang sa kanila. Di ba? May mga tao talaga na hindi nilang masiyahan sa natatanggap ng kapwa nila. Hindi mo may magsasabi pa na namamalimos. Sige, yun yung gusto nung kung sino man yung nagsabi na nanlilimos, no? Si Laika. Kung sa panglilimos niyang yan, no, maihahango niya sa hirap, makaramdam ng kaginhawahan, tatay niya, ang anak niya, at yung mga mahal niya sa buhay. Hindi mo ba gagawin mo? At kung may willing namang manglimos na alam mo na sa panglilimos mo yun, hindi ka ginamit ka man pero ibinalik karamihan, no, ng binigay sa kanya. Hindi ka ba papayag? Na-exploit ba sila? Na masyado ba silang na-degrade? O sige, may nagsabi, siguro, sabihin ng iba, ayan, di ba? Sinasabihan na silang nanglilimos. Ano po ba pag nagkaiba nung nanglilimos sa kalsada at kung nanglilimos mo sa social media? Still the same. Di ba? Pero, ano yung reason? At ano lang ba yung hiningi nila? Di ba? So, doon sa mga medyo ganito yung judgment, tingnan nyo po yung sitwasyon. No? Kinapala ni Laika yung mukha niya para sa anak niya at para sa tatay. Di ba? Sige, sabihin na natin, nag-isip rin si Laika na, sige, malaki naman yung views. Baka naman pwede. Sige, sabihin na natin na may ganun din siyang inisip. Kahit naman isipin niya yun, kung alam naman ni Daddy Frankie, no, na kailangan talaga nila yan, ibibigay niya yan. Diba? Ano ba ang nilimos lang ni Laika? Yun yung gusto sabihin, flooring lang. O dahil nga sa kagustuhan ni Daddy Frankie, no, na maging maayos yung buhay nilang lahat. At meron naman siyang revenue na pwede niyang i-share, no, sa mga beneficiary niya. Diba binibigay niya? Alam mo ate, huwag niyo pong iisipin yung sasabihin o sinasabi ng iba, no? At saka lagi niyo pong tatandaan, si God po ang may kagustuhan at may gawa ng lahat ito. Maging si Daddy Frankie ay kasangkapan lang ng ating Panginoon. Kumbaga, sa dami ng nanonood sa akin, mga kababayan, mga kabarangay, sa dami ng nanonood sa akin, ibinabalik ko rin sa ating mga beneficiary. Yung nagiging... Yun yung gusto ko. Yun yung, kumbaga, kaya ako believe kay Daddy Frankie. No? Aminado siya. Alam niya. No, maraming nanonood sa kanya. At alam niya, nakikita siya. Kumikita siya. Diba? Kasi, nandiyan yung mga viewers, yung mga support. Diba? At nakikita ng mga taong yan, ang mga viewers, supporters, sponsors, yung sincerity niya.
sa tulong na ginagawa niya. Hindi niya ikinakaila na kumikita siya. Hindi niya ikinakaila na kinukuha niya sa revenue plus sponsor yung mga tinutulong niya. Minsan na, di ba, anong sabi ni Daddy Frankie, naku-question yung the way nilang tumulong silang mga charity vloggers. Di ba? Pero anong ginagawa ni Daddy Frankie? As long as alam niyang nakakatulong siya, kahit na anong sabihin pa ng mga taong hindi nagugustuhan yung ginagawa niya, tutuloy-tuloy siya. Kasi nga, bukal sa loob niya yung pagtulong. Hindi pang sarili. No? Meron siyang adhikain. Mayroon siyang goal kung bakit niya ginagawa yan. Dahil gusto niyang gumawa ng legacy. Na balang araw, mawala man siya, maaalala siya na may tinulungan siya mga kababayan sa pamamagitan ng social media. No? Ito yung ito yung mga kumbaga vlogger na despite nung overwhelming support ng mga tao sa kanya, hindi lumalaki yung ulo. Kumbaga, ayun pa rin siya. Yung purpose niya pa rin is nandun. Yung tumulong. Hindi manglamang. Kasi, aminin natin sa hindi, meron pong mga ibang charity vloggers. No? Na inuuna nila yung paano sila makakakat. Hindi ko po sinasabing lahat. Pero may mga ganyan po. No? Na kailangan nilang tulungan muna yung sarili nila bago sila tumulong sa iba. Revenue. Kaya kung may pasasalamatan tayo, una, si God, pangalawa, ang ating mga viewers talaga. At isa pa yung ating mga sponsor, kagaya ni Ma'am Pipina Brown, na nagpadala ngayon ng 300. Correct. No? Of course, lagi yan. Diba? Si God. Wala nang laging mauna dyan. No? At yun, no? Yung mga supporters, yung mga viewers. Okay? Kung titignan nyo, no, doon sa mga ibang nanonood, akala nyo napakaliit po ng tinutulong nyo. Malaki po kayong bagay. No? Tulad na nasabi ko before, ang sponsor is instant. No? Instant yan. Makukuha agad nila ni Frankie through remittance, GCash, and any other form of electronic transfer. No? Pero, yung mga viewers, yung mga nagmamarathon, no? Yung mga hindi nag-skip sa mga ads, malaking pong bagay yan. No? Kung sa ilang milyong subscriber ni Daddy Frankie, even half of it, yung nanonood sa kanya, malaki po yan. Malaki po ang maitutulong na. At yan na may hindi kinakailan. Kita nyo naman yung mga sinasabi ni Daddy Frankie. So, magandang ano to, no, para sa akin, patunay po ito na yung pagtulong ni Daddy Frankie is not about revenue na sasarilinin niya, ha? Hindi po. No? Isa po siya sa hinahangaan ko and also Tekram and Pony Alde. Para sa akin, no, sila po yung nakakitaan ko talaga ng puso sa pagtulong sa mga kapuspalad natin kababayan. No, so sana dumami pa yung matulungan at umaba pa buhay. Okay, so yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to at hanggang dito lamang, maraming salamat.